Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ni Santo Tomas de Aquino. Tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabanalan ni Santo Tomas de Aquino. Binigyan niya ng linaw at katalinuhan ang ating pinaniniwalaan, ang ating pananampalataya. Dahil sa libro niyang Summa Theologiae, doon niya sinulat ng mabuti, pinaliwanag, ano ba ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Binigyan niya din tayo ng 5 patunay, bakit totoo at tunay ang Diyos. Saint Thomas gave us the 5 proofs of why God exists. Pero higit dito, pinakita sa atin ni Santo Tomas de Aquino, kung gusto natin malaman at maranasan ng Diyos, kailangan natin bumalik at maging tapat sa ating pagdarasal at pananalangin. Sabi ni Santo Tomas de Aquino, mas marami akong natutunan tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng aking pagluhod at pananalangin sa harap ng krus kesa sa aking pag-aaral. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan na bumalik sa ating pagdarasal at pananalangin para pag naranasan natin ang Diyos, tayo ay mapuno muli ng tuwa at ng kapayapaan. Napakaganda din ang turo ni Santo Tomas de Aquino na nagsabi minsan, what you love reveals who you are. Magandang pagmunihan, pagnilayan ngayon. Ano ba ang aking minamahal? Ano ba ang aking hinahanap? Ano ba ang aking ninanais? Kapatid, kung gusto mong maging buo at ganap ang iyong buhay, naway palagi mong naisin, hanapin ang Diyos. Nag-uumpisa ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kaya naman sa banal na misang ito, bago natin matanggap ang katawan at dugo ni Kristo, alisin muna natin ang balakid, ang ating mga kasalanan. Humingi tayo muli ng awa at pagpapatawad sa Diyos para makita tayong karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas de Aquino sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mo ang tinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon.
Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan. At hindi na kailangan maghandog pa, subalit ang mga haing ito pangaang taon-taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop. Mga handog na susunugin ay mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsan paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pagdinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag niya. Noon na may maraming tao nakaupo sa palibot ni Jesus. At may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Pinapatawag kayo. Sino ang aking ina
at mga kapatid, ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba na merong dalawang dahilan bakit tayo ay nalulungkot minsan? There are really two roots of our unhappiness. One is desire and the other is greed. Tandaan niyo po yan. Bakit ikaw ay nalulungkot minsan? Una, dahil hindi mo nakuha yung iyong gusto. Pero pangalawa, kapag nakuha mo naman yung gusto mo, bakit hindi ka pa rin masaya? Bakit ikaw ay nalulungkot pa rin? Kasi kahit na meron ka nang nakuha, gusto mo mas marami pa. Amen? Halimbawa, alam ko marami sa inyo nalulungkot po dahil walang pera. Amen? Pero kapag nagkapera ka na, bakit nalulungkot ka pa rin? Kasi gusto mo mas maraming pera. Amen? Aminin. Bawal magsinungaling. Sabi po nila, yung generation ngayon ng mga bata, sila daw po yung pinaka-lonely, pinaka-depressed. Bakit? Ang dami po kasi nalululong sa social media. Isipin niyo po, ang social media dapat pinag-uugnay tayong mga tao. Pero bakit kahit na merong koneksyon, nagkakalayo-layo pa rin tayo? Kasi mali yung paggamit ng social media. Marami po sa mga bata nalululong po sa games. Marami sa mga bata nalululong na lang sa panonood. At ang masamang kwento, meron din po mga bata nalululong po sa online casino at sa panonood ng pornografiya. Meron po mga bata dyan, nanunood ng mga malalaswang palabas. At tingnan niyo po kung ano ang naging epekto nito. Nabalitaan niyo po, dumami yung mga rape cases. Meron pong isang kaso ngayon, nakakakilabot, nakakalungkot, dahil 6 years old na bata na-rape po ng 10 years old at ng 8 years old. Paano po nila naisip yun? Kung hindi po dun sa kanilang napapanood. Ayon po sa pag-aaral, yung mga nanunood daw po ng malaswa o ng pornografiya, sila daw po madalas ang prone magkaroon ng anxiety at depression. Akala mo, pag sila ay nalilibang, magiging masaya na sila? Hindi. Ano ang dahilan ng kanilang kalungkutan? Kahit na nakuha na nila yung kanilang gusto, pero hindi pa rin sapat yan. Hindi pa rin napupuno yung inaasam, hinahanap ng puso. Meron pong balita ngayon sa Amerika, nag-imbento po sila ng sex doll. Mukhang tao po talaga, babaeng babae. Pag daw po ang isang lalaki walang makitang maging asawa o partner niya, pwede na lang pong bumili nitong sex doll na parang tao na rin. Ang gagastusin lang daw po is $17,000. Pero ang tanong, pag meron ka na bang robot na makakasama mo, magiging masaya ka na ba? Alam natin, hindi. Kasi hindi naman sagot yung makuha mo yung iyong gusto. Dahil ang problema nga, gusto mong mas marami pa, higit pa ang iyong makukuha. Tayo po ay nagpapasalamat dahil sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Tomas de Aquino. Kung pong pag-aaralan niyo yung turo ni Santo Tomas de Aquino, napakaganda ng kanyang turo para sa atin. Kasi gusto din ni Santo Tomas de Aquino na maging tunay at ganap ang tuwa at saya ng isang tao. Para po kasi kay Santo Tomas de Aquino, kapag ang tao masayang-masaya, mas makakagawa siya ng mas maraming mabuti at tamang desisyon sa kanyang buhay. That is the belief of St. Thomas Aquinas. That we as human beings act to our fullest potential when we are happy. Di po ba? Napakahirap na gumawa ng mabuti pag ikaw ay malungkot. Napakahirap
na ikaw ay kumilos ng tama. Pag ikaw ay down na down, kapag may nararamdaman kang masama sa iyong loob, kapag masaya ka, yan ang magiging daan o tulong sa iyo para magpakabanal ka, para magpakabuti ka. At ayon po kay Santo Tomas de Aquino, hindi makakapagbigay sa iyo ng tuwa ang isang bagay na kulang. Perfect happiness is something that you must seek for its own sake and not for something else. Para daw tunay kang maging masaya, hanapin mo yung isang bagay na kompleto na. Ano pong ibig sabihin ni Santo Tomas de Aquino dito? Halimbawa po, masaya ka sigurado kung bibigyan ka ng iPhone. Amen? Pero pagkabigay naman sa iyo ng iPhone, sinabi sa iyo, kailangan mong bayaran yan. Malulungkot ka na naman, di po ba? Dapat, kung bibigyan ka ng iPhone, libre. Okay, bibigyan ka ng iPhone, libre. Wala ka nang babayaran. Kaya lang, nalungkot ka na naman. Bakit? Walang charger yung phone na binigay sa iyo. Bibili ka pa ng charger. Okay, bibigyan ka ng iPhone, libre, with charger. Fully charged. Masaya ka na? Hindi pa rin. Bakit? Binuksan mo yung phone, wala ka namang signal. Wala ka namang internet. Para saan pa? Yung iPhone mo, walang silbi. Tingnan niyo po yon, kapatid. Yung bagay, yung phone, may kulang pa rin. Habang may kulang yan, kulang, hindi ganap, hindi kompleto ang iyong tuwa, ang iyong galak. Amen? Sige po, apply naman natin pagdating sa tao. Halimbawa, gusto mong maging masaya kasi naghahanap ka ng perfect husband, perfect partner. Pinagdasal mo sa Diyos. Binigyan ka ng gwapong lalaki. Wow! Masaya ka na. Amen? Kaya lang, nasira yung saya mo. Bakit? Dahil gwapo yan, ang dami naman mga ibang babae ang umaaligid, nililigawan, yung gwapong lalaking yan. Babaero pala. Nasira ang iyong tuwa. Okay, gwapo siya at pagkatapos tapat siya. May problema na naman. Wala siyang pera. Malungkot ka na naman. Di po ba? Okay. Pagdasal mo sa Diyos, Lord, bigyan mo ko ng gwapo, mayaman, tapat, mabait na partner, na lalaki. Binigay sa iyo ng Diyos. Kaya lang, meron na naman problema. Ano? Pari pala. Di po ba? Paano kayo magiging kayo? Tingnan niyo po kapatid, habang hinahanap mo dito lang sa mundo, meron at merong kulang yan. At habang merong kulang, hindi magiging kumpleto, hindi magiging ganap ang iyong tuwa, ang iyong saya. St. Thomas Aquinas said that perfect happiness, once you have it, you will seek nothing else. Kaya tanging ang Diyos lang ang makakapagbigay sa atin ng tunay, ganap at kumpletong tuwa at saya. Dahil ang Diyos, perpekto, kumpleto at ganap. Pero para maging masaya ang tao, sabi po ni Santo Tomas de Aquino, kailangan malaman niya at mahalin ang Diyos harap-harapan. Ang tawag po ni Santo Tomas de Aquino dito ay beatific vision. Ganda po, no? Lahat daw ng mga nilalang dito sa mundo may layunin, may goal, may objective. Ang layunin po ng mga hayop ay mabuhay lang, kumain, magpakarami. Pero ang tao, sabi po ni Santo Tomas de Aquino, mas malalim pa dyan ang kanyang layunin, ang purpose, ang objective ng tao. Dahil ang tao lang ang merong isip, ginagamit niya ang kanyang isip, ang kanyang puso, ginagamit niya para magmahal. Hindi mapupuno ng mga bagay dito sa mundo ang isip at puso ng tao. Kaya nga po, hindi nalalayo ang turo ni Santo Tomas de Aquino dun sa panalangin ni Santa Teresa ng Avila na minsan nagsabi sa kanyang pagdarasal, He who has God lacks nothing. God alone suffices. Magandang paalaala po yan sa atin. Hindi magiging kompleto ang iyong tuwa, ang iyong galak, hanggat hindi mo inaalam at minamahal ang Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pag inuuna mong hinahanap ang mga bagay-bagay dito sa mundo,
Para ka bang naghahabol at hinuhuli mo ang hangin? When you're trying to desire things of this world, you are just trying to chase and to catch the wind. Nung nga pong minsan, napanood ko itong interview kay Piolo Pascual. Sabi po ni Piolo, dumating daw siya doon sa punto ng kanyang buhay. Nandun na siya sa peak. Halos nakuha na daw niya lahat. Marami siyang mga awards na napanalunan, napakayaman na niya, sikat na sikat siya. Pero kahit na nakamtan niya lahat ng mga bagay na ito, sabi po ni Piolo, there's something missing. Meron pa ring kulang. And I felt so empty inside. Para daw po siyang na-depress at nalungkot. Hanggang doon po niya naisip, ang kulang pala sa buhay niya ay ang Diyos. Meron siyang mga tropeyo, meron siyang magandang bahay, meron siyang limpak-limpak na pera, pero sa kanyang loob, wala ang Espiritu ng Diyos. At sabi niya, nung nanalig lang siya sa Diyos, nung pinapasok niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, doon lang daw po siya naging payapa, doon lang daw po naging panatag ang kanyang buhay. My dear friends, the answer to our sadness and depression is God. Because when you desire and love God, God's grace will be enough for you. Sabi nga po ng Psalm 23, kung maaalala nyo, ang Panginoon ay ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Magdasal po tayo sa tulong ng panalangin ni Santo Tomas de Aquino. Naway palagi nating hanapin, isipin at mahalin ang Diyos para maging buo at maging ganap ang ating tuwa at galak ngayon at magpakailanman. Amen. Ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan sa paghahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang mga aral. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos. Sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay pananampalataya at pinapahayag ng aming mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyong paghahaing inihanda upang ang iyong mga banal ay magunita. Ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa iyong dakilang gawa, magampanan namin ang paghahandog ng iyong maibiging halimbawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit na piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, matulungan nawa kami ng banal na pakikinabang upang pakundangan sa pagkauliran ng mga banal, may turo naming wagas at may sakatuparan, ang pagmamahal sa kapwa at ang liwanag ng katotohanan na tinuro ni Santo Tomas de Aquino sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. As long as we have a desire, as long as we have greed, we will never be happy and we will be constantly anxious and depressed. Tandaan niyo po yan. Hanggat meron kayong inaasam, hindi kayo magiging masaya. Kahit na nakuha nyo na ang iyong inaasam, hindi magiging ganap, puno ang iyong tuwa. Dahil hindi tayo nakokontento. Dahil gusto pa natin na mas marami. Dahil yan sa ating kasakiman. Wala naman po masama na magdasal, humingi sa Diyos. Hindi po ba? Pero mag-ingat tayo. Baka yung ating mga inaasam, hinahabol sa buhay, ay nagiging dahilan ng ating lungkot. We should purify our desire. Yan ang sagot para mawala, malabanan natin ang ating mga lungkot. Linisin natin, gawin nating busilak ang ating mga pagnanais at pagnanasa. Detach yourself from your desires in this world and attach yourself desiring only God. Yan nga po ang aking assignment sa inyo ngayong araw na ito. Sa mga susunod na araw, please practice this. Please say this as your prayer. As you open your eyes, say, I long for you, Lord. I desire only you, O Lord. I love you, Lord. Bago mo isipin na maghanap ng pera, bago mo isipin kung anong gagawin mo sa maghapon, unahin mo ang Diyos. Say, I long for you, Lord. I desire for you, O Lord. I love you, O Lord.
Tanging ikaw lang, Panginoon, ang aking hinahanap. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang aking ninanais. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang aking mamahalin. Dahil pag ang Diyos, ang kanyang Espiritu ay nasa iyo, puno ka na. Ganap na ang iyong tuwa. Ano man ang mangyayari sa maghapon, bonus na lang yan. Excess na lang yan. Extra na lang yan. Pero ang pinakamahalagang grasya ay tayo'y manatili sa presensya ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kay basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.